Ito, Davao del Sur, nandito. Oh, Canada! Hello guys, good morning. So, pasok na naman tayo, no? Medyo nakukuha na natin yung ano guys, ang oras ng bus. So tinignan ko naman ngayon, ganun din yung oras, parehas lang. So umalis ako ngayon guys alas 5. Sakto ngayon alas 5 lakad ako, mga 10. So pagpalagay na natin 15 minutes ang lakad. 5:39 pa naman yung bus. So abot pa rin ako. Patawid na tayo. So yun. So may nag-message pala sa akin guys, yung ano, yung in-interview. So hindi ko lang alam kung natanggap siya, pero tingin ko tanggap yun naman. Tatanggap yun. And may inano ko pa kung tanggap pa siya. Kala ko naiwan ko yung cellphone ko. So ngayon nung panahon guys, oh, hindi malamig. Yan, oh, ganitong ano nga, mainit to. Medyo tama lang. Hindi rin mahangin. Mamaya daw guys, mas init pa dito. Oo. Kaya nag-short lang ako. Diba? Short lang, jacket, sakali. So sakto lang naman yung lamig. Hindi naman siya gaano. So tingin ko guys, magsisimula na siyang mag-ano ngayon. Painit na ng painit. Kasi talagang summer na to eh. July, June, July, August. Wow. Takbo tayo. Takbo. So thank you pala sa mga nag-comment sa aking vlog and nanood din. And yun, may nag-comments pa doon na ano, talagang haba English. Binasa ko naman yan. And yun nga, tungkol din sa international students. So yun, yung balita na yun, ano, na capping nung yung, hindi capping yung sa PGWP. Oo, abangan din natin yung balita na yun guys, kasi sama tayo doon sa mga apektuhan. Kaya nagre-research din ako na kung anong ano nila, kung anong mga guidelines. Sana magbigay na silang maaga para kapag-adjust tayo. Kaya yun nga guys, no, sa tungkol doon sa mga program talaga, ang sinabi nga talaga nila na ano, yung mga in-demand na program dapat ang kunin mo para sigurado kang may PGWP at saka trabaho syempre. Kasi shortage sila nun. Yun yung gusto nilang gawin. Yung mga shortage sila dito, yun yung papakuha sa'yo para ma-secure mo yung PGWP mo after school. So sa amin guys nga, nag-ano kami, papalit kami ng program. So sa healthcare kami banda, kasi hindi naman pwede yung asawa ko kasi sa ano, sa construction, siyempre hindi pwede. Sa IT hindi rin siya. Sa healthcare naman, kung PSW, hindi rin siya pwede kasi buhatan nga yung ano, hindi niya kaya magbuhat. Ayun, dasal-dasal na rin tayo guys, para sana medyo maganda-ganda yung
mga ano nila dyan. And maglalabas din sila sana ng bagong bagong pinto sa mga international students. Nagchat pala sa akin si Sir Mark, no, ng Spot Pinoy. Kasi ngayong week sabi niya interviewin din nila ako. Yun, hihintay lang naman ako ng message ni Sir Mark. And kasi ngayong Sabado din sila pupunta sila dito sa Ontario. So pupuntahan ko yan guys, yung booth nila, kung saan sila pwesto. Tako doon para ma-meet sila, si Rice, Ma'am Ina, saka nga si Sir Mark. Saka syempre bibili na rin ng t-shirt ng Spot Pinoy para yun suporta sa mga katambay natin. So yun guys, sa mga gusto ding manood ng mga vlog dito sa Canada, Spot Pinoy, maganda po. Lalo na yung mga gustong pumunta dito and mga nagbabalak. Kasi yun nga, yung mga experience ng mga matatagal na dito, tsaka yung mga struggle ng mga bago tulad namin. And talagang yung totoong nangyayari sa Canada, hindi yung paligoy-ligoy kung ano-ano. Yung totoong mangyayari sa'yo pag pumunta ka sa Canada. So hindi ka na mabibigla. Expected mo na pagdating mo dito, ganito mangyayari sa'yo. Tsaka yun, sa mga tourist guys pala, na gustong maghanap ng trabaho dito, yun nga, alam nyo naman siguro kung nakapanood kayo ng ibang vlog, mahirap po ang tourist dito maghanap ng NAMIA guys. Swertihan po ang mangyayari sa'yo dito. So, marami na rin ako nakilala na tourist sila, mag-asawa pa nga parehas. Ngayon pagdating nila dito, nagrenta sila ng bahay. Kasi yun, naghahanap sila ng ng LAMIA. So 3 linggo na sila dito, wala pa silang nahanap. So mahirap guys, and yung tourist hindi pwede magtrabaho. Yun yung masakit. Kailangan, siyempre tourist ka may baong kang maraming pera. So yun, so research lang guys bago kayo pumunta dito. Kahit anong pathway pa yan, talagang i-research nyo. Pero number 1, dapat marami kayong may dala kayong pera talaga, para kung sakaling hindi maganda yung abutan nyo dito, may bala po kayo. So hindi po kayo kawawa. And yun, hintayin ko lang yung bus guys, kasi dito na ako sa bus stop. Out na guys, trabaho. Book. Out na. Dito na tayo sa bus guys. Sama ko. Punta sila yatang mall. Mamalingke sila. Ayan guys, sobrang init. Parang Pilipinas na rin ang init guys. Out na tayo sa trabaho. Bababa na tayo sa unang bus. Sakay na tayo ng pangalawang bus. Nandito rin ako sa North York Subway sa Shepherd West. Dito yung yung gaganapin na Filipino Extravaganza. Saan kaya banda dito? Hindi ko lang alam saan banda dito, pero hahanapin. Kasi alam ko TTC ground so malamang dito banda. So hanapin natin ang guys. Kami na naghihintay ng bus. Dami na naghihintay ng bus.
So yung Spot Pinoy sa Shepherd West. Ito na yung Shepherd West. Hindi ko lang alam saan yung TTC ground. TTC ground no. Sa Sabado yun guys. So manood kayo ng mga vlog. Sigurado pupunta yung ibang vlogger dyan. Saka yung ano, mayroon kasing boat sila doon. Pupunta rin tayo Sabado at saka Linggo yun guys. Pero siguro Sabado lang tayo pupunta. Hindi na tayo pupunta ng Linggo siguro. Sabado punta tayo para makasuporta tayo sa Spot Pinoy. Bihira lang yan na pumunta sila dito sa Toronto. Si Mamina nandito sa Brampton sa Toronto. Yung dalawa si Rice saka si Sir Mark. Sir Mark nasa Saskatchewan, si Rice sa Quebec. Babiyahe daw sila punta rito. Tulong-tulong tayo dito guys, kahit hindi naman nagbablog. Kahit hindi nagbablog guys, pwedeng pumunta doon. Kita-kita tayo dito. Kwentuhan. Ano lang tayo. Buhay-buhay. Buhay-buhay dito. Tulungan tayo ng ano. Tulungan lang ba? Mga sharing. Kaya ako naman, bago lang naman dito. Ano bang may share ko? Kunti lang. Pero makikinig tayo sa mga matatagal na dito. Alam mo, may mga dadaan pupunta rin yan. So, marami tayong mamimit din doon. Mga kababayan natin. So yun lang, kita-kita tayo sa Sabado Spot Pinoy. Kiling na nasakyan kong ano guys. Sakyan kong bus. Walang bayad. Kasi ano, nasira yung pang top nila. So wala, hindi na kami pinag-top. So walang bayad. Kasi yung green bus na yun, 2 beses ka mag-top niyan Isang ano, sakay mo, top ka. Pag sakay mo, top ka. Tapos pagbaba mo, top ka rin. So ayan guys, nakachat ko si Ma'am Ina ngayon lang. And yun, sinend nga niya sa akin yung ano, kung saan yung venue ng ano nila, yung sa Spot Pinoy. Yun, malapit nga ako doon. Hahanapin ko lang kung saan yung parking lot. Malalaman ko naman yan kung saan yung mga maiingay yun. Doon yun. Punta tayo. So see you guys sa lahat ng nandito sa Toronto. Suportahan natin Spot Pinoy. Punta tayo doon at sana makabili tayo ng t-shirts. Kabili kayo ng t-shirt din para bilang suporta sa ating kababayan. Spot Pinoy number 1. Pupunta kami ngayon sa Jollibee. Jollibee Taho. Yeah. Yeah, pupunta kami sa Jollibee guys. Kumain kami ngayon sa Jollibee. Jollibee kami ni Tita Yancy. Bida ang sarap. Bida ang saya. So, pupunta kami ng Jollibee guys. Nakapula na tayo. Si Jollibee, red Ay, naka-red din si Inday. Wow! Si Nanay naka-black and gray. Ano yan si Nanay? Macdo. Team Jollibee kami Ano mo si Nanay McDo? Hindi naman niya si Nanay. Ano ba yung style? Kami sa Jollibee guys. Titikman natin ang Jollibee ngayon. Kung masarap pa ang Jollibee dito. Yan, nakidip na tayo. Salamin na tayo guys kasi yun. Okay, so hintayin na namin yung sundo dito guys. Sunduin na kami dito sa bus stop. So yun, wait lang namin si Tita Yanti. Bye! See you Jollibee! Hi Tita Yanti! Let's go! Hi Tito Dave! How are you? How are you?
This gets a little tricky. If you pull it like to the side and Yeah. just We're here, Jollibee, here we come. Dito kami sa Walmart, guys. Oh. Kasi yung Jollibee nandito sa loob eh. Nandito sa loob. Ay kami Jollibee, guys. Oh. Dito sila. Kaya lang, sarado na. So bumalik kami dito. Dito lang yung Jollibee. Kaya sarap ng chicken ngayon. Ayan na. Ayan na. Comes the Jollibee. And then Jollibee, guys. Oh. Here, try. Order muna kami, guys, order. We're gonna eat some chicken and some gravy. Kita lang seasoning. It's pretty bad. Ako kumain, guys, busog. Thank you, Jollibee. Busog na. Cross it. So, dito ka na naman kami, guys, sa DQ. Nagkaano kami dito. Sweet Dairy Queen. Yeah. Comes the Dairy Queen. Yeah, take it. Dito kami ngayon, guys, sa Dairy Queen. Na magano kami? Tamis. Hindi lang ice cream. Mainit sa labas eh, pero dito sa loob malamig eh. Pag lumabas ka mainit. Sa trabaho ko, guys, mainit sa loob. Pati rin sa labas. Kaya hindi ko lang alam kung kakalbo ba tayo or ano, kasi mainit na eh. Sa tingin ko hindi na siguro tayo magkalbo. Tribok natin. Babae na lang. just don't drink it too fast. You get a brain freeze. That's right.